Kilalanin natin ang mga babaeng na link sa hot daddy pa din hanggang ngayon na si Troy Montero. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link kay Troy Montero. Cher Calvin. Sa isang January 2003 article ni Ricky Lo, ikinuwento niya na nakasalubong niya si Cher sa Quezon City. Naroon daw ito para sunduin ang boyfriend niya noong panahon na yon na si Troy Montero. Nang mga panahong yon, may usap-usapan na nagpakasal daw ang dalawa sa Las Vegas noong December 2002. Tinanong daw ni Ricky Lo si Cher kung totoo ba ang nasabing usap-usapan tungkol sa kanila ni Troy. Pero pinabulaanan daw ito ni Cher at sinabing maayos ang relasyon nilang dalawa at going steady. Ang totoo daw ay ginugol ni Cher ang mga Christmas holiday sa New York kasama ang kanyang ama at habang nandoon, bumiyahe sila ni Troy sa Seattle para bisitahin ang mga kamag-anak ni Troy bago tumuloy sa Las Vegas para sa audition niya sa Fox News. Nang mapasa niya ang audition, ay doon na nagsettle si Cher at naging LDR sila ni Troy. Ngunit makalipas ang ilang buwan, noong May 2003, inilathalat ni Ricky ang isang article na nagsasabing naghiwalay na sina Cher at Troy sa kadahilan ng mas pinili ni Cher na mag-focus sa kanyang career sa Amerika bilang news anchor. Ayon kay Troy, nagtagal ang kanilang relasyon ng 3 taon. Si Cher ngayon ay happily married sa kanyang banker husband, ang US-born and raised Korean-Japanese na si Aki Oshima. Ikinasal sila noong August 2021 sa Los Angeles, California. Ethel Buba. Noong May 2007, buong pagmamalaking sinabi ni Ethel na may nangyari sa kanila ng 6 na sikat na male celebrities noon. Sinabi niya ito sa radio show segment ni DJ Mo Twister na DJ Mo's Forbidden Questions. Si Ethel na nakasagot sa lahat ng 40 questions ni DJ Mo Twister ay nakakuha ng 6 points para sa pag-amin niya. Isa sa 6 na male celebrities na pinangalanan niya ay si Troy Montero. Ilang minuto matapos ibunyag ni Ethel na may nangyari sa kanila ni Troy, nakatanggap si DJ Mo ng tawag mula kay Troy mismo. Pinabulaanan ng hunk celebrity ang mga sinabi ni Ethel na nangyari yun noon. Sinabi niya na may girlfriend siya noong mga panahong yon. Maya-maya ay binanggit ni Ethel na nangyari ito matapos makipaghiwalay si Troy kay Cher Calvin na noon ay news anchor ng ABS-CBN. Pero mariing itinanggi ito ni Troy at sinabing imposible nga raw ito dahil 3 taon silang naging magkasintahan ni Cher noon. Matapos ang tawag ni Troy kung saan itinanggi niya ang pahayag ni Ethel Buba, nanindigan pa rin si Ethel sa kanyang sinabi. Sinabi pa niya na marahil ay hindi lang siya naalala ng hunk actor pero sigurado siya na si Troy talaga yon. Charlene Gonzalez. Bago pa man nagpakasal si Charlene sa dating matinee idol na si Aga Mulak noong 2001, ay naging boyfriend niya si Troy noon. Sa panahon ding yon, ay alam ng publiko na ang girlfriend ni Aga ay si Pops Fernandez. Kaya labis na ikinagulat ng lahat nang bigla ay sina Aga at Charlene ang nagpakasal. Walang narinig na reaksyon o pagtutol mula kina Pops at Troy tungkol sa pagpapalit ng mga kapareha. Ayon sa isa pang article, malaki ang naging pagdaramdam ni Troy sa mga nangyari dahil naging official sila noon ni Charlene. Nikki Valdez. Ayon sa mga balita, nag-break sina Nikki at Troy via phone lang at hindi nakapag-usap ng matino mula noon. I'm confused, I don't know what to do. Ito raw ang mga katagal binitawan noon ni Troy na makipag-break siya kay Nikki. Ayon sa mga balita, maaaring pinayuhan daw siya na layuan ni Nikki dahil hindi ito nakakatulong sa kanyang career. Maaari rin daw na ginawa niyang emotional shield si Nikki matapos umanong ma-broken-hearted siya sa naging desisyon ng ex-girlfriend na si Charlene Gonzalez na pakasalan si Aga Mulak. Pagkatapos ng kanilang break-up, walang anumang pahayag ang inilabas ni Nikki kung ano ba talaga ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Troy. Si Nikki ay abala sa trabaho at ito nga ang naging therapy niya upang madali siyang makarecover sa sakit na dulot ng kanilang paghihiwalay. Aubrey Miles. May malaking papel ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa pagkakakilala ni Aubrey at Troy. Noong naging celebrity guest si Troy sa Good Morning Chris, nabanggit niya na interesado siya makilala si Aubrey. Habang nasa commercial break, tinawagan ni Chris si Aubrey upang magpaalam kung pwedeng ibigay ang kanyang mobile number kay Troy at pumayag naman si Aubrey. Kasalukuyan namang nasa ABS-CBN compound si Aubrey noong araw na yon na co-host siya sa Masayang Tanghali Bayan. Pagkatapos ng morning talk show, agad na nagplano si Troy at dumaan sa dressing room ni Aubrey para magpa-picture. Sa kwento ni Aubrey, pinaghintay niya si Troy dahil hindi pa siya tapos sa paglalagay ng kilay noon. Doon na nagsimula ang kanilang komunikasyon. Niligawan ni Troy si Aubrey sa loob ng 4 na buwan. Mula noon, hindi na paghihiwalay sina Troy at Aubrey sa kabila ng mga isyu ng selos at mga pagtatalo ng magkasintahan.
18 years din silang nagsama bago sila nagpakasal sa isang civil wedding noong June 2022. Inihayag ni Aubrey na may mga pagdududa pa siya sa pagpapakasal sa simbahan. Ramdam din daw ni Troy na hindi pa siya handa. May mga pagkakataong biglang handa na siya tapos biglang magbabago naman ang kanyang isip. Bukod dito, hindi naman daw siya nagmamadali na magpakasal noon. Giit ni Aubrey, hindi niya pinilit si Troy na pakasalan siya dahil kontento na siya sa kung anuman ang mayroon sila. Sinabi naman ni Troy na ang kanilang mga anak na sina Hunter at Rocket ay isa sa mga dahilan para ma-realize nila ang pangangailangang magpakasal. Napansin ni Aubrey ang malaking pagbabago sa antas ng kanyang pasensya at pagmamahal para kay Troy nang umabot na sa isang dekada ang kanilang relasyon. Ibang level na nga ang pagmamahal, pasensya at pag-unawa nila sa isa't isa. Sina Troy at Aubrey ay nagkasundo na mahalaga ang intimacy sa isang relasyon. Para kay Aubrey, ang intimacy ay isang bahagi ng kasiyahan sa kanilang pagsasama at hindi naman ito dapat ituring na isang kinakailangang aspeto na laging dapat na sexy. Kahit ang kanilang mga anak, ibinahagi ni Aubrey ay sanay na makita siya nakabikini. Ibinunyag din ng dalawa na natutulog sila na walang saplot tuwing bumabiyahe sila na hindi kasama ang kanilang mga anak. Noong June 2024, ipinagdiwang nila ang 21st year ng kanilang pagsasama.